Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda, sorry sir, sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano nang Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta. Okay. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay. 6 na. 6 piraso Okay. na maleta. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Cadiz. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa 2 araw? Pinatutunayan nyo na naganap yung pagdi-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan. Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV. Hindi, ganito kasi yan. Para dito kay Tuta Soto, dumalo ka ng hearing, welcome ka naman eh. Inimbitahan ka nga nitong si SP Cayetano. Magpunta kayo, kumprontahin mo yung Marines na nagsabi na diliberan ka ng mali-malitang pera. Di ba, tinanong pa nga, ano laman ng pera? Ano maleta? Pera. Kumprontahin mo. Magkaalaman tayo, hindi yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Salita ng mga tulpoy. Yaw-yaw ka lang yaw-yaw sa social media at saka mainstream media. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At ano na naman bang kabalbalan na sabi nitong si Tuta Soto? Ito sabi niya. Tito Soto, itinangging tumanggap ng maleta mula sa ex-Marines. Hindi. Huwag ka sa social media at mainstream media magpaliwanag. Kumprontahin mo, soplakin mo, ipahiya mo, supalpalin mo. Yung Marines na nagsabi na diniliberan ka ng pera. Wala namang kokontra dyan. Welcome kayo. Kayong 11. Mahilig mang 11. Invalid pala yung ginawa nyo kahapon eh. Mamaya ipapaliwanag yan itong si SP Cayetano. Huwag kayo patol ng patol. Naku, kami pang huwag ng patol ng patol. Kami nga dito ang hintay ng hintay. Namuti ng mata ng sambayan ng Pilipino sa kakahantay kung ano nga ba ang magiging development dito sa Blue Ribbon. Blue Ribbon yan. Pero wala nang tanungan. Ano ba yung pinapanood natin PH? Meron Blue Ribbon dyan. Di ba? Regalo ho natin kay Tuta Soto yan. Di ba? Kung anong magiging katapusan nitong usapin ng mga maanumalyang flood control, hinostage yung hearing. Pirma-pirma, partial committee report. Kulang-kulang 1 taon, walang nangyari. Anang ng Petang Garapata. Itinanggi ni Sen Tito Soto ang aligasyon tumanggap umano siya ng ilang maleta noong 2024 mula sa mga di umano'y bodyguard ni dating Representative Saldico. Ayon kay Soto, hindi niya bibigyan ng bigat ang paratang dahil hindi siya senador mula 2022 hanggang 2025. Hindi naman yun eh. Election season yun. Diba? Election season yun. At alam naman natin kung yung naghahanap ng ingay sa entablado, yun nga ang nag-iingay na yun. Unang singil niya, 100 million. Tumawad daw itong si campaign manager, ano pangalan nun? Si Tiangco, tumawad daw siya 60 million. Nandun naman sa ledger nitong si Bersamin na binayaran daw ng 60 million niya si Andrew E. Ngayon, anong taon yun? Hindi ka pa rin naman senador doon. Yun ang panahon na nangangampanya yung mga alyansa ng mga mambubudol. OMG, may gulay. Noon pa ay sinabi ko, I will not dignify such because I was not senador from 2022 to 2025. Ganyan din naman si De Lima. Hindi rin naman siya congressman pero di umano tumanggap din siya ng envelope o kung ano man ang tinanggap niya. The name they mention EA. EA ko daw na tumanggap ay si Mark. Mark died in 2015. Ano ba? Saad ni Soto, dagdag pa niya. Huwag kayo patol ng patol. Punta ka sa Senado. Diba, wala namang problema. Ito, tanong natin kay SP Cayetano. Ikaw, alam naman natin kung anong tawag sa'yo sa social media. Ang tawag sa'yo, school bukol, eskalera, abogado. Dito tayo sa abogado. SP Cayetano. Patuloy ho tayo sa
pagpapasalamat sa may kapal dahil nangyari na yung mga dapat mangyari. May dahilan, siguro dahil pinapakita na tingnan nyo kahit ano pong pagpigil ng mga yan, sa ayaw sa gusto nila, mabubulala sa sambayan ng Pilipino ang kalokohang ginawa nila sa nakalipas na 3 taon. Winalang yaho nila ang kaba ng sambayan ng Pilipino. Okay na dyan. Tignan nyo ang konstitusyon, tignan nyo rules of the Senate. Illegal yung ginawa nila kahapon. Illegal. Any way you look at it, the legitimate Senate President is standing for you. They can remove me anytime, may 13, walang problema, hindi kami topic to po. The witnesses, the resource persons are already downstairs, ayaw papasukin. So pababa ngayon si Senator Pia, chairperson ng Blue Ribbon Committee. Paano pa patulak-tulak pa tong si John Vic pa-press con pa tong si Wing Gatchalian wala naman palang binatbat. Maghihiring din pala tayo. Walang nga kayo. Wala naman tayong naging problema since the 1987 Constitution pagdating sa mga witness. So simple lang sa lahat ng ating kababayan, let them testify. Let them testify. Bakit nga hindi? Kayo ang nasa media. Martial law ba tayo ngayon? Bawal ba magkaroon ng guest? So kung hindi nila i-recognize ang Blue Ribbon Committee, bawal kami magkabisita dito. Ang may control ng Senate premises is the Senate President. That is in the rules. Hindi po ang usaha or kung sino man. If you look at, if I'm not mistaken, in section, I'll get my rules on it. Senator, sir. Yung rules ko nandun. Yan, kunin yung rules. Yung member na nakakapag-witness into Senate We will have our staff. This is an extraordinary situation. If they're willing to... Start tayo, ha? The Senate shall elect in the manner provided, herein provided, a President, President pro tempore, Secretary, Sergeant of Arms. These officers shall take their oath, okay? Yan. The officers shall be elected by the majority vote of all its members. Okay? So, Senate Secretary, OSAA, Sergeant of Arms, pro tempore, and President, kailangan 13 ang boto. 13 ang boto. May 13 boto ba kapon? Ano po ang sabi ng Section 10? The term of office of the President, at sa ngayon po, ako yon. The President pro tempore, na sa ngayon, si Senator Loren Legarda yon. The Secretary and the Sergeant of Arms shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. O, i-assume nyo na. Hindi ko sinasabing tama, ha? Mali yung ginawa nila kapon. I-assume nyo na 100%. Tama yun. I-assume nyo. Did they elect my successor? Okay, yung sumagot. Did they elect a Senate President? Oh, so ano sabi Section 10? And when their successor shall be elected, they did not elect my successor. So I am still Senate President. So tignan nyo ang powers ng Senate President. Kasama doon yung pag-manage ng premises ng Senado. So kung sino man ang hindi susunod sa amin dito na papasukin is going against the rules of the Senate and the Constitution of the Philippines. Ganun lang kasimple yan. Sir, sabi na yung 18. Maliwanag maliwanag yun Illegal ang ginawa nila kahapon. Yung pag-out nitong si, ano pangalan ito? Nitong si Wing Gatchalian, napakalaking dula-dulaan. Walang kwenta, basura. Balik mo tayo sa nangyayaring hearing sa Senado. Marami pa akong mabubulgar. Kaya kung ako dito kay Tuta Soto, ito ang regalo ng sambayan ng Pilipino sa iyo. Blue Ribbon, siyempre. Ilagay kita dito kasi ikaw yung star Ikaw yung, ikaw yung pinakasikat ngayong panahon na to. Sinasabi ko sa iyo, ayaw mo kasing dumalo. Gabe. Nyo alam na pera yon at hindi dokumento. And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table Nakagulat naman talaga in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Tony Baligod, usually, kompanero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty, this is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapapahamak ka.
Naloko na, pati daw ho itong si Ame na Pangandaman tumanggap din ng maleta. Bakit hindi siya nakakulong? Yun ang tanong eh, bakit hindi siya nakakulong? Kaya kayo, hirap binalik sa atin ang tanong eh. Si Tuta Soto nga, nakabanggit din ang pangalan, bakit hindi siya nakakulong? Si Erwin Tulfo nga, nabanggit ang pangalan, bakit hindi nakakulong? Ayun. Si Jingoy at itong si Bong Revilla, nabanggit ng mga district engineer na nagpapatalo ng daang milyon sa casino. Ayun, nakakulong sila. Pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yon. So let's start with this table. What is this table? Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila. Grabe. No? Meron pong na-assign dito sa 2 operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator. So hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC. Sa ICC muna tayo. ICC tayo. Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes, din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Sample Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po natin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir. For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parot parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Napakasinungaling ho talaga nung bangag na presidente na yun. Di daw makikipagtulungan. Haba pa lang binabanggit niya yung mga salita na yun, nasa loob na ho pala ng bansa natin ng ICC. Walang yan ko. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Amy kasi nakakonekta kami rin siya para malaman namin, isa-isa naming tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari. Yeah. So Chairman, to continue, di ba? As I said, no? Take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation, actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late, great
Senator McCain. And he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? O Greenland? Si Sarah. Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. Iyon ang problema. Walang problema. Kontakin nyo ito. Sabi nga ni Boy, nga-arestuhin eh. Ito nga si SP Cayetano, walang problema, punta kayo dito. Ang tanong, yung ba mga nag-imbestiga, kargado. Baka hindi lang ho kargado ng pagsinghot, kargado rin ho ng pera. Baka, hindi ko sinasabi ha. Oh. So can you talk a little bit about yung... So anong dineliver dito? Maleta, pera, kanino dineliver? Ano yung sinabi nila para saan yung pera na yon? Pangkain lang ba o pang gasolina yon or what? No? Oo. Kanina inumpisahan nyo na di ba? Oo. Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila. Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba? Mayroon po, sir. Bali, Go ahead ako, po. Go ako ahead po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano na Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta. Okay. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay. 6 na. 6 piraso na okay. maleta po. Maliit, 6 na piraso pong... 6 na po. Dami medium, naman. or Halo-halo po, sir. So, 2 beses. Dalawang ikaw. beses. Tapos, Grabe. Sir Tube, Grabe ho yun. so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar Yes, Your Honor. na dineliver din kay... Binigay po namin kay dating speaker po yung Okay. dollar. But ang sabi niya, or sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yon? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman. Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin. Meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang Hindi. pamahalaan sa ICC. Ngayon na po nagpapatuloy. Apakalaki sinungaling yan. Adik eh. Diba? Sabog eh. Sabi ni Senator Raimi. Ngayon, hindi sila magpapalit ng ganong karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan para Para doon sa mga media na nag-iiyakan doon sa sinabi nitong si Senator Rodante Marcoleta na bayaran ng mga media, kalma lang kayo.
Okay, kalma lang kayo. Ang isang katotohanan dito, meron kayong mga kasamahan na diniliberan din ng maleta at pera. Okay? Yun ang malinaw dito. O hindi lang naman sa hanay nyo. O dito, ano naman ako parehas naman ako. Kahit sa mga shock-made influencer, meron din nabigyan ng pera na galing sa flood control. Hindi lang sa inyo sa media, pero dito sa PH Update, sigurado, ito lang mo masisigurado ko sa inyo. Ito lang ang taas no ko masasabi sa inyo. Si PH Update hindi tatanggap ng pera na galing dito sa flood control fund. Yung taas no ko sasabihin sa inyo na hindi ho tayo kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada vlogger. Diba? Hindi ho natin kailangan yan. Hindi natin kailangan yan. No way. No way, shape and form. Tibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? So, sa Lunes yan, maghihiring tayo. Magbo-Blue Ribbon Committee itong si Tulfo. So, ano pag-uusapan nila? Na hindi sila nakatanggap ng Let's go! Let's go! Hype tayo hype Pinadalhan tayo ng kape. Parang merong nakapanood sa atin at nakita na parang PH at parang wala kang gana. Ano bang problema? Yun. Pinadalan tayo ng kape. Ano ba yan? So, magagawa natin. Kape tayo. Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa nung humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 1. Malaga kasi yan Mahalaga yan na talagang yang ginamit para mapadala sa dahig na dalang itong sidad. Baka pati yung pinanggasolina doon sa aeroplano, galing flood control din ho yan 27 ng Rome Statute. A state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019? Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka-unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod constitution natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng 1 taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po nun, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon,
may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na 1 taon. Hindi Nako. po nila ginawa yon. Nung sila ay mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ifa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. Ano yung Tamarin Street, 30 Tamarin Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarin Street. 2 pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang 1 Grandia Elite. Ang tumanggap si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. 2 Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarin Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa 2 araw? Yes, sir. Saldico Delivery, Nara Street. Nako, ito na, ito na! Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor. Pinatutunayan nyo na naganap yung pagdi-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan. Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarin Street. Burado na Sa yun. Forbes Park yata yan. Burado na yun. At kung yung pamunuan man ng pwede kasi nila sabihin after 1 month o after 3 months ano na yan na nabubura na yung na recording namin dito. Wala na yun. At kung papakitaan man sila, malamang tampered yan. Hindi, mahirap yung tampered eh. Mahirap yun eh kasi talagang makikita yun. Makikita pagka inanalyze yan, pagka pinaforensic yan. Pero pwede nila sabihin burado na, hindi na ma-retrieve yun kasi after 3 months nawawala na yung mga data, di ba? Wala na yun. Forbes Park po. Your Makukuha Honor. natin yung kanilang logbook, yung CCTV para sa ganon, makonfirma natin. Wala na rin. Yung logbook na yun, sinunog na yun. Sendante, bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Kaya ito niyan, yung kumbaga kung ano lang meron tayo, yun lang mapapakinabangan natin dito. Tama ba yung, ano ba yung plate number nung 3 Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis? At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarin Street? Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Go ang binabanggit ng gwardiya. Ano po? Nelson Go. Nelson Yung Go. Nelson Go, yun po yung dami ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong maipatawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14
Nara Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? Ito lang ang masasabi ko dito Kung kaya ho nilang magpalit na magnakaw ng trilyon, siguro yung registry of deeds, yung lag, yung CCTV. Child's play ho sa mga magnanakaw na to. Totoo lang. Tayo ho dito, tayong pinagnakawan, tayong sambayan ng Pilipino, tayo na ho humusga kung totoo o hindi totoo ang sinasabi nitong mga. Kung kaya ho nila magnakaw ng trilyon, yung registry of deeds, basura yan. Kaya ho nila. Kaya baka kaya nilang gumawa ng panibagong titulo o kung ano pa man, di ba? Trilyon nga ninakaw siya, Dante. Trilyon ang ninakaw dito. Kaya kung bukas makalawa, iba na may-ari niyan, hindi tayo magtataka. O kung palabasin man na kung ano man yan, yun ho talaga mangyayari yan. Pero tingnan mo natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street. Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po. Ano po ang sinasabi ninyo bago kayo papasukin? Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara. Papapasukin na kagad kayo ng Yes, gwardiya? yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob, sa gate po. So sino pa po ang magkukonfirma nun? Ako po, Your Honor, kinokonfirma ko. Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabihin nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez. Yes po, Your Honor. Ilan po lahat ang na-deliver naman doon sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Nara Street. Marami, Your Honor, kasi yung natapos na dun sa simula 2022 hanggang 2023 December, dun sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos dun sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Bosaldi po. Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Club Filipino na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado. At nang ito po ay makarating dito sa amin, sa House, dito sa Senado. Sa tingin ko kung yung matandang Cayetano nakadungaw sa langit ngayong mga panahon na to, masaya siya sa nakikita niya sa dalawang anak niya na to. Kay Sen P at Sen Alan Peter, SP Cayetano. Masaya siya. Diba? Ika nga yung prinsipyo at paninindigan nila, hindi matatawaran ng pera. Alam nitong mga Cayetano na to, na ika nga merong bagay-bagay na kailangan nating paghandaan sa buhay na to at hindi dapat laging puro pera ang nasa isip natin, di ba? Ano lang ho ito, kumbaga lahat ng bagay dito ay temporary. Ang galit na yan kung kanino man, di ba? Lahat ng nararamdaman natin dito sa mundo na to, temporary lang ho ito. Meron hong mga Kristiyano ho kasi yan merong naghihintay sa atin na mas malaking bagay dito sa buhay natin. At sa tingin ko, ang piniling laban nitong mga Cayetano na to, para doon sa laban para sa katuwiran at katotohanan. At yun na nga ang nakikita natin ngayong mga panahon na to. Saludo sa mga Cayetano, saludo tayo. Ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yatang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation. Gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ang nabanggit ko po noon ay
805 billion at ang At binasehan... yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Ang mangyayari ho niyan dito, wala na. Naumpisa na to, dapat tapusin na to. Ngayon kapag pinatigil ito, talagang dating parang may pinagtatakpan kung sino man magpapatigil ng hearing na to. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga taong ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala. Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay, ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, na assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025. Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga. Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc. Ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko minonota na ng ating mga staff dito. Sa bawat linggo, 3 beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay 3 klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pagsama-samahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman ata sinigurong ganun na ganun? Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang. Kunin mo yung range niya. Sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo, Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. Oo. So, 20 40. plus 60 divided by 2, yun ang range mo. Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo, sa tig ko 40, ay kwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math, kaya nag-abogado ako. 2.4 B, opo. So, sa isang, sandali 60 times, Mas magaling sa'yo sa math si Senator Raimi kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado. 60 Aray ko. times, Aray. ganito na lang po, 60 na maleta sa, 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. 2,400. Then, 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So, 240... Atty. Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtaas lang kayo ng kamay habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po. Huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan. Kain lang, So, kain kung, lang. Working lunch po ito, working lunch. Working lunch. Tuloy-tuloy yan. Wala nang tulugan yan. Wala nang uwian yan para sa mga magigiting nating Marines, ha? Gusto ko, next guest natin dyan, si Saldi ko, iba tayo namin. Huwag masyadong kamado. Kayo naman, oo.
Wala ako ah. No. Ulitin natin. From top, from top. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po kasi 4 weeks. So 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa, ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Sa Forbes Park Ang lang. sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. 3 to 4. So, kung Grabe naman, bumabaha ho ng pera. Literal na bumabaha ng pera. times 2 po nyo yan, Saan po yung Aguado na yon at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron? ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. No? Ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature. Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters, at ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay? Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor. Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig
para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na ang gawaing ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap at kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito. Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi kasi maraming alegasyon na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan. At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pagdi-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ng bawat pagdi-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery. Apo. Meron pong na-store sila na mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo. Nako, yan yung sinasabi ko, Viber, yari. Oh. We'll take note of that, Attorney Baligod. Pwede na yung pictures no, ng Ilocos. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinabmit sa ating komite. Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession at isasubmit po namin yan sa inyo. Handa na raw sila magpakita ng picture ng Ilocos. Ng Ilocos delivery. Ikaw magano. Mukhang Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin itong bahagi ng video natin na to. Dahil dito na ho ipapakita yung mga ebidensya na hindi pa nakita ng ating mga kababayan. Mga screenshot, video at napakarami pang iba. So Luis, maraming salamat po sa pagsuporta. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.